So, dari mo magtanaw sa chapter 6. And ay provision ana. Okay? And chapter 7, no, the last chapter of our NSCP, kay 7 naman ka chapters. Okay? So, di ba, gamay rin ka nga chapter itong NSCP class. Ano kalaga lang yung mga provisions, mga good, no? Mga criterion, yung mga laboratory experiments, mga numbers, no? Sa mga kanang-iunsa na pagkuha ng mga formulas, iunsa na pag kanang sa tawagana pag-represent no ng mga formulas and curves. Okay, so sa chapter 7, masonry ni siya. Okay, so mga mason katong bitong sa masonry nga mga kuan kada bitong ato ang mga palitada nga strength. Okay, so part na siya sa masonry or kanang mga grout, no? Grout na to mortar, tile adhesive, admixtures, no? Dari na siya ma-found sa masonry works. Okay? So, kung may masonry works mo itong mga kung ano, kanang pantapak-tapak ba? So, mana siya. Okay, so that's the 7 chapters of NSCP. Ako na siyang gi-run through kay para makabalo mo asa ta nga chapter mag-focus. So, balik ko na ko, ang structural concrete, no, nasa chapter 4. So, diha agad na mag-focus sa chapter 4. But it doesn't mean no, wala na tayo kwaon nga mga criterion sa uban nga chapter na agyapon. Especially sa chapter 2, which na dito no, nabutang ang minimum design loads or minimum nga kanang mga loads combination. Okay? Now, for topic 5, no, we have the concrete design properties. So, sa to ang mga parameters sa atong design sa atong concrete design no sa mga properties nga gamiton. Under sa topic 5 is 5.1 no specified compressive strength. So unsa day ang specified compressive strength dari sa ato ang standard no nga kailangan maabot sa atong concrete. Unsa minimum nga compressive strength sa atong concrete. So ingana siya, di ba? And the 5.2, no, the modulus of elasticity of the concrete. So, kani siya, modulus of elasticity of the concrete, kani siya. Okay? Because we know nga ang modulus of elasticity sa steel is pila man? 200 gigapascal. No? Mamagid na. Or 200,000 megapascal. So, kani siya modulus of elasticity ni siya sa concrete. Now, minimum spacing of reinforcement, no, 5.3 under gyapon na sa design of concrete design properties, no. Bundled reinforcements, no, kana bitong if nakakita mo ano sa kanang mga dagko nga construction, especially sa mga dagko nga mga girders, no, nga dili gagamit og pre-stress, so nakabundled na. So unsa man bundled kana bitong tagtulo, no, gina as one nila ba ang tulo bitaw ka bars, no, ginatay nila as one, mo din ilang ginabutang as horizontal or longitudinal member. Okay? So, specified concrete cover requirements. So, ang kaning concrete cover, importante ni siya, especially sa inyohan, no, mag-OJT mo pohon or mag-design mo pohon. So, unsa mga concrete cover? Kanang concrete cover, before sa inyohang, kanang before sa steel ninyo nga face, no, kung mo-harden na inyohang RC nga structure, for example, column. Now, unsa din na ang distance from the, kanang before bitaw plastiran, kay plastiran man na, no? So, kanang wala gi plastiran ba? Gikan sa pag kanang mold pa lang, no? Unsa di distance dapat anang imuhang porma o kanang imuhang steel. Okay? Kay pag buhos ana class, pag mo harden na, diha man nimo makita no nga mo din iyahang concrete cover. Ngano kailangan og concrete cover ang steel kay para dili mo oxidize, no? Dili siya mo rust diretso. Okay? So, na mga naka-specified nga concrete cover, ana. And if nakakita mo, na may knowledge sa, ano, sa construction gamay, kada bitaw nyo makita bitaw nga naka-PVC. Naka-PVC bitaw ilang ginahimo. Maro bitaw siya gagmay nga mga kanang niyang forma ba? Asa ba to? Maro siya naka-PVC, ilan ang i-mold, gagmay, yun na, mga 25 man siguro na, or mga kuan, yan na ba. I-mold nila dari ang concrete, then ano siya tie wire. So, muna ilang i-attach sa, before magbuhos, i-attach na nila dito sa side, no, sa face, sa kanang forma, and sa imuhang bar, no, mo nilang itay sa imuhang bar, no? Para dili mo pikit ba imong porma didto, so di mahiwi pagbuhos, no, or isa lang ha,
spacer. Ginatawag pa na siya nga spacer, no? Mas maayam to na ay kuan. Ako lang i-send sa inyo hang group chat. So, ako i-send sa inyo group chat i-check lang ninyo. Para dili mo ma-behind, no? Basta magnganga mo. Saan din, nag-get spacer di ay. So, muna siya. Tanawa lang ninyo. So, muna yung ginapasabot no? Muna yung ginapasabot nga concrete spacer or kanang concrete cover. Okay? So, ang spacer mo na siya, no, ang ginahimo nila. Well, the concrete cover is the distance, no, from the face of the concrete, pag-harden niya to the face of your kanang stirrups ko. Stirrups na yung una maiguan na, no, nga steel. Ay, nakasulod na ba yan ang kuan? Diba? Pamantay mo. Kung kani mong longitudinal bar, ang stirrups biya ang mo palibot ani, diba? Oh. So, stirrups yun ang una maigo, no? So, ang concrete cover, ana class, is from umani mo hang concrete, no? Pag-garden, kani nga distance. Okay? Mani yung concrete cover or the CC. So, manang ginabot nga ni siya spacer kaya para makakuan no, ma-uniform yung distance ba? Ma-prevent bitaw nga ang katong imuhang kuan, ang imuhang imong form, no, mupikit siya dari. So, sometimes, nagkakahitabo sa field. Para bitong dinalian, no? Ibig nasa basta nga trabaho. So, be careful, good mo, ana, no? Kay, di man na masulod sa itong standard. Okay? So, muna siya, and strength reduction factor. So, kaning mga strength reduction factors, muna siya ang kanang gina-multiply na to, no, sa itong mga design strengths or sa itong mga kanang kaya itong mga moments, no, atong mga makuha nga moments or atong mga makuha nga shear, muna itong mga ipang-multiply. Okay? So, of course na, dapat tayo, topic 6, I think, sa chapter 1, topic 6, tatama, no? So, sa topic 6 po na to, natay loads and load combination. So, we know that there are different loads, no, that is applied in our structure. We have dead loads, dive loads, earthquake loads, sa pa, wind load, no? So, napatay load combination, no? If auto structure is, kanang duol sa fault line, so naka-earthquake load, plus napon na siya dead load daan, no, na dead load and live load daan. So, if commercial na siya, no, occupancy, no, ang structure, so na siya live load and dead load. So, earthquake load. Dayon, if windy pod na siya nga area, so i-add kag wind load. Of course, no? So, muna siya ang mga load combination. I-add ni mo tanan nga mga loads applied in your structure. Okay? So, 6.1. So, under the topic 6, natay load combination using strength, design, or load and resistance factor. So, LRFD. Sometimes, kaning LRFD, madunggan ninyo sa steel. Okay? So, usahay, ang tawag na to, anidari, is USD. No? Using strength, design, or load and resistance factor. So, natay gina-multiply yung resistance factor sa itong mga load combination. Now, 6.2, no, natay load combination using allowable stress or allowable strength design. So, kung yung allowable strength design mo ng ASD. Okay? So, that's the topic guidelines. So, topic guidelines palang gani, hangak na. So, ano lang ni, charing. Ito. So, I think, dari natataman sa topic 5, no, kay wala pa min ako na human actually class, no, kay dagan gid kayo mga, masasamang elemento. Dagan kaayo tag ginabuhat. Okay? So, ato na ni siya ipalayon sa 4 hours na itong discussion. No? I think it's on i-check sana ko ha. So, Monday and Thursday. So, ipalayon na to siya sa Thursday. Now, sa Thursday, tibok na gyud, no? Tama na to sa tama na to sa topic 6. Okay, so for today's video, for today's discussion, I think dali na tataman sa topic 5. Kung makaya na to, no, in 1 hour and 30 minutes or 1 hour na lang gid ay, no. So ang next na lang dayon is kuan lang na to. Okay?
So, before, no, we start discussing the topic 1, no, na mo ni ang mga notations and symbols. So, importante ni mga notations and symbols class because daghan kig formula sa RC. No, so maganga ka sa mga formula, especially if na kayo makita dito nga kanang tanawa ninyo yung mga formula dahil sa chapter 4, no, na nanay fork ni Triton ni Poseidon, no, Triton. Oh, kinsa tong nagtan-aw og Aquaman. Oh, katubi tong ilahang kuan, espada-espada. So, basig magkuhan mo ba, ano man ni, daghan kay mga Greek symbol. So, nga na yun, no, sa design, daghan kay Greek symbol. So, kung i-open ninyo ang chapter 4, tanawagan ng chapter 4. So, ang first ninyo nga makitaan na, no, ako lang sa niikuan ha, ang first ninyo makita, of course, the page, no, the title nga chapter 4, structural concrete, and the table of contents. Okay? Then, the next thing that you will see, no, sa chapter 4 is the general requirements. Okay? So, general requirements sa structural concrete. So, basa-basahan na ninyo. No? So, next, under section 402, no, is annotations and terminology. So, kani siya, gamay rin siyang annotation, but the overall notation, no, sa atong chapter 4, nga kailangan ninyo, or the overall notations, no, mga symbols, na kailangan ninyo not only memorize, but ma-familiarize. Okay, para dili mo maglibog sa mga formulas na ato i-introduce sa mga next nga chapters na address sa section 402 under chapter 4. So, kung i-open na ninyo, na adre daghan kayo, no? O, sinong bagay yun yung mga formula ni ron. Bitaw. So, daghan kaayo siya, no? Of course, na siya kung ano, mga letters nga, mga gipang denote nga mga variables, and also na siya mga Greek letters. Okay? Now, napod siya mga, kung ano, mga Greek letters ang ginagamit na to sa atong hydraulics or hydrology na to, nga dili siya applicable dari, no? Pareha ng rho. Diba? Rho for density sa hydraulics. Now, here in structural, or here in kung ano RC, ang rho na to is the ratio of non-pre-stress tension reinforcement. Okay? Ratio na siya. AS over LWD. So, ato ra na i-discuss po na maabutaan nga topic. Okay, so ikuan lang, no? Basahan lang ninyo ang notation, no, terminology and notation dari sa ato ang chapter 4. Kay mo man ni ang kompleto gyud, no? Unsa din ipasabot sa mga kani, no? Kung tan-awon ninyo nang sa page 4-20, kani bitong fork ni Triton, kani ni Poseidon, kani iyang espada, dagan kay diha. Bitaw. Okay, just familiarize, no, sa mga notation. So, some of the notations, mano to siya, no? Okay, then next is notations and symbols. So when you say AB, no, you are referring to the area of the bar. Na sometimes ang area na to sa atong bar dili na to na ginameter. Kaya nga naman gamay man kay na, no, 0.0000 square meter na siya. So para ma-avoid ang mga discrepancies, especially sa pag round off, ato siyang i-millimeter. Okay? So the D here, no, denotes the dead load or representing the dead load. Okay? D, kung nakay D makita nga variable, no, it means, sa formula ba, it means dead load. Okay? Or the self-weight of your element. The D, no, small d, then AGG or aggregates, no, representing the diameter of aggregates, whether it is, kung ano na siya, fine, no, makuha ba ng fine aggregates na diameter, no? Possible. O coarse aggregates. Okay? So, naka-mm po na. Sa mga small values gani, sa mga diameter spacing, naka-mm gina siya always. Okay? And remember na niyo sa design, basta mga small values ng mga lengths or spacing or diameter, especially kanang mga diameter of bar, i-mm gina ninyo. Sabtan kay to avoid mga errors, no? In conversion, especially in conversion of mga diameters sa atong bars. Okay? So, DB, no, stands for the diameter of bar in mm. DS, diameter of stirrups in mm. Okay? Now, E stands for the earthquake load. E. No, kuha na siya.
I think here sa ato ang notation and terminology, no, i-check lang ninyo if it is Greek letter, if naka-Greek ba na siya, no, the epsilon. I think na Greek letter na siya. Kuan ang ato ang ang earthquake load E na siya, no. Ang epsilon is the yes, no. Epsilon is the ratio between the stress and deformation or the elasticity. Okay? So E, no, the letter E stands for earthquake load. Now the EC or the epsilon, yan ba? It stands for modulus of elasticity, no? Especially if kanang naa siya subscript gani nga C, so it represents the modulus of elasticity of the concrete. Now if it is ES, it is the modulus of elasticity of steel. Now we know that the modulus of elasticity of steel is 200 gigapascal magiging standard or 200,000 megapascal. Okay? So FC prime, no, is kani siya importante nga inyo gyuning not only familiarize but memorize sa FC prime. Unsa na FC prime? Now it stands for the specified compressive stress of concrete. Okay? So compressive stress of concrete in MPa. Pwede ka pong GPA if dako kaayo ang iyahang compressive stress or strength. Sabtan? Now, Fy, specified yield strength of steel. Okay? When you say yield, kanang yield strength, kung asa to siyang, mukuan bitaw, asa to siya ang, kanang yield strength or yield point sa concrete is where, kung ano, in between na siya sa kanang failure o gatong iyapang makaya o withstand ang load. So, ano siya ba? Nasa sa tunga-tunga. So, ni-yield pa siya. Pag may kag mo yield pa siya, it means wala pa yun siya ni fail. Wala, happy na siya sa failure, pero wala pa siya ni fail. No? Gakuan pa siya. Murag ka mo, bagay yield pa mo. Bitaw. So, ingan ang yield strength of the steel. Now, it is in MPa. Fy ha, Fy for the yield strength of steel. So, wala Fy ang concrete. Steel ra ang naay Fy. So, of course, parehas FC prime, no, wala FC prime ang although naman tayo compressive strength sa atong steel, but dito na inyong ma-discuss sa steel, no? Steel nga, steel design. Okay? Mga dagko naman po itong area sa steel. Inyohang kuan dito. So, basta FC prime gani, it has something to do with the compressive strength or stress sa concrete. Okay? So, L stands for the live load, then W stands for the wind load. So, mara na siya, no, atong mga notations and symbols here. Now, naapo yung mga symbols and notation nga atong ma-discuss karon na naa sa NSCP. So, i-check ninyo always ha, kaya ako rin ang ipakuan sa inyo. I-check ninyo ang iyahang mga notations. Now, sa NSCP, no, before ta mo start ani atong discussion, sa NSCP, after sa kaning mga notations class, no, natay mga reference standard sa section 403, no, under chapter 4. Ako ning gihan ay tanan kay para mabalaan ninyo asa mo mangita, no. So sa chapter 4, nay section 403 for the references asa nagikan, no, ang ilang mga reference for the certain elements or certain materials. Okay? Now, sa section 404, man yung structural system requirements. So, the whole structural system nga mga requirements. Now, naatay, before that one, no, sa atong notations, sagol man yung section 402, notations and terminology. So, kung mo, maglisod mo og define ani nga term, no, na yung mga terms na rin, maglisod mo define or maglisod mo sabot sa internet, nakaspecify na nadaan sa ato ang NSCP. Okay? Ang mga definitions. So, definitions of beam, boundary element, unsa na siya, ginaadari, tanan, no, sa NSCP. Na siya terminology. Okay. So, let's start with the topic 1, which is the components of concrete and reinforced concrete. Now, before we discuss for the components, what makes a concrete, no, unsa to yung mga parts, or mga, unsa to mga materials, no, nga gamik sa concrete. Kaya we know that concrete is not, it is not, kanang, sa to kanang, homo material ba? Ano ba itong isa ra ka components nga material, okay? So, it composes of different kinds of materials, atong concrete.
also the reinforced concrete. Okay, so we have to discuss here unsa mga components. Now let's start with the concrete definition. So unsa man ang concrete? So concrete is a mixture of sand, gravel, crushed rock or other aggregates held together in a rock-like mass with a piece of cement and water. So unsa iyang components naatay aggregates, no? Parts aggregates naatay sand and gravel. Now, what else? The sand, gravel, unsa pa ang iyahang components, cement and water. So, mo ni sila no ang upat ka components of the concrete. Okay, that if you mix that together, no, mo produce siya kanang rock-like mass, no, murag kanang mugahi siya, murag siya bato, di ba? So, mo ni cement, no, picture sa cement, illustration, aggregates. So, sa aggregates, no, natin ginatawag nga fine and coarse aggregate. Now, sometimes in the construction nga industry, ginagamit nila nga aggregates, kaya ang fine nga aggregates represents this sand represents the fine aggregates. Okay? So, kani, for the fine aggregates, so, kasi mga tanong mo, ma'am, nipas ba na siya 200 nga sieve? Dili tanan ko ano, so, it doesn't mean nga matawag na siya fine pag upastro na siya 200 microns. So, naka-indicate mo po siya dari, no? Pila ka kuan. If nipastro siya number 4, I think number 4 nga sieve, so it is considered as fine aggregate. So, if it is retained, no, sa number 4, so, ano na siya? Coarse. Okay? So, balikon ako, ang kaning component nimo sa concrete nga sand, no, representing the fine aggregates, while the gravel represent the coarse aggregates. Okay? Now, sa gravel pod, in the construction industry, na duha, no, mga round, soft nga gravel, katong wala bitog ipamputol, and this one, no, kani siya is the best representation of crushed, no, crushed stones or crushed gravel. Okay? Now, sa gravel pod, in my experience, naroon na siya duha. No, ginagamit sa field, natay 1 inch ba kada ko, no, nga gravel, or, kanang ginatawag na to nga 3/4. No, ang 3/4 kasagara, mo nang ginagamit sa mga mixing for structural nga mga elements. Kasagara, no, depende sa project pod na. Okay? Depende po na siya sa design. Ano, sa akong experience, pag ang ginagamit sa mga so is 3/4 crushed gravel. Okay? Ang 1 inch nga gravel, ginagamit siya as as bedding, especially sa inyong foundation. Okay? So, plus water, no, of course, ay nagalimutin ang water, then you will produce a concrete paste. A paste pa siya, kaya pa man siya ni harden. Diba? Now, sometimes, one or more admixtures are added to change certain characteristics of concrete, such as its workability, durability, and time of hardening. So, sa admixtures, no, ginagamit ng admixture, na components ka ng kuha ng admixture, actually, class, it is, ito mo lang, naka-open mic. Kasi nag-ML ka, ha? Mag-open mic ka. Sorry. So, kaning kuan po, no, balik ta. So, kaning admixture, part yapon siya sa component sa concrete, but it is kuan ni siya class, no? Depende lang sa kanang kung na mga situation nga kailangan ta magbutang, no, og admixtures, okay? But dili ni siya marag sub-component ni sa concrete, no? Dili ni siya main primary component of the concrete. Okay? So, moto, no? Admixtures are added for kaning workability. No? Kung may workability, sa yun siya i-mix, no? Durability, ihang kuan siya, no? Ang imong concrete is durable, na dili siya dali ma-crush. And time of hardening, of course, no? Pwede man na nato ma-adjust, no? Ang time of hardening sa concrete with the same outcome, with the same outcome of strength. Okay? So, admixture na ang atong ginagamit. So, sa DPWH DPWH, no, makita ninyo dito ang kanang standard nato, no, DPWH nga Blue Book ba? Makita ninyo ang standard nato for admixtures. No, sa itong mga klase-klase, naman itong mga type F, type, nga na. So, tanawa lang ninyo, no? Or basaha. Para makakuan po mo na po may knowledge, ani. Okay?
So, as with most rock-like substances, concrete has a high compressive strength and a very low tensile strength. So, it is very specified here no, sa definition nga ang atong concrete ay is high in compressive strength but a very low in tensile or flexure no, nga strength. Okay, so ato nang i-highlight kaya pa di gyud na nato malimtan. So, after the definition of concrete, no, we'll go to the definition of reinforced concrete so that we can differentiate or we can see no unsay difference di ay sa duha. Okay, so kato kay or kuha naman to concrete alone. Now here, what is really the definition of reinforced concrete? No, unsay kalainan niya sa concrete? Okay, so reinforced concrete is a combination of concrete and steel wherein the steel reinforcement provides the tensile strength lacking in the concrete. Since we know, no, dari pa lang oh, we know that concrete is very high in compressive strength but low in tensile strength, no, sa concrete, no. So ang RCDI is the combination of the steel, no, steel nga reinforcement and concrete. Since we know nga lagi siya, no, low in tensile strength and the steel reinforcement na to or mga steel na to nga mga elements is high in tensile strength pa na siya. So iyahang gina provide no ang lacking nga tensile strength sa concrete. Okay? So, steel reinforcing is also capable of resisting compression forces and is used in columns as well as in other situations. No? Now, steel reinforcement is also good for compression. Okay? But the main purpose of steel is, the main purpose of steel is its reinforcement to tensile nga stresses sa concrete. Okay? So, mo ng RC or reinforced concrete. So, the difference between the two sa concrete and reinforced concrete is just the reinforced concrete na siya ay reinforcement na steel. Okay? To add or to provide the lacking at tensile strength sa ato ang concrete. Okay? Nasabtan ba? Ay mo, kaulaw pangutana ha. Pagpataas lang mo sa inyong kamot diha. Okay, let's move on to the components of concrete and reinforced concrete. So, dari, makita na to itong mga components niya, no? Sa itong gingon kaganihan, natay sand, representing the fine aggregates, coarse, representing the, gravel, representing the coarse aggregates, and we have cement, no? Water, what else? The sub-part or the sub-components, no? Is the admixture, no? Kung ano siya, depende, situational na ang pag-add sa admixture, balik ko na ko, ha? So, upat ra ang components sa atong concrete. And also, maada na siya isa, no, kung we are talking about the reinforced concrete, since ang reinforced concrete na may steel. Okay? So, ato sa i-discuss ang definition per components nila. So, cement, unsa man ang cement? A cement is a binder, no? Pang binding, no, binder, a chemical substance used for construction that sets, hardens, and adheres to the other material to bind them together. So, manang cement. Cement is seldom used on its own, but rather to bind sand and gravel aggregates or sand-gravel aggregates together. So, mana siya, no? Sometimes, ginagamit ang cement, no, on its own, but, karon, no, mostly karon nga mga times ginagamit siya as a binder for the aggregates. Okay, so cement mixed with fine aggregates produces mortar, no, for masonry. So kabantay mo anang kanang kana bitong ginagamit na to as tile adhesive kanang mortar, di ba? Puro na siya nga cement plus sand, no, fine aggregates man, so sand, no, sand plus cement. Muna lang ginagamit, no, for mortar. Or ganun itong plaster. Kailan ba mong plaster na to? So, for example, sa atong wall, no, kada CH wall. Now, kay ato man ang pintalan. So, di man ato na pintalan nga ano, nga gangarag kay, rough kay yung texture. So, ato na siyang ipasinaw. So, sa atong buhaton, plastira na to. Okay? So, ang mixture ana is cement and sand. Of course, apoy tubig. So, no pag mix. So, cement, sand, and water. Okay? So, that's for the
masonry. Or with sand and gravel produces concrete. So kung nani gravel, no, ang gravel man god is mainly yun siya sa strength no sa atong concrete. So sand, gravel, cement plus water, concrete na siya. So concrete is the most widely used material in existence and is behind only by water, no, as the planet's most consumed resources. Now we know that water is the most consumed resources nato, no, natural resources ang tubig, no, bisag asa ra gid ta ga drill for potable water niya. Sometimes, no, bisan dali sa Philippines, no, bisan dali sa kanang center na sa city, makakuan gyapon ta, maka-experience ta og kanang water loss, no, or samot na sa mga barangay-barangay, no, sa atong mga dito na sa mga bukid-bukid, no, na yun sila kuan kanang water kanang insufficient gid ilang water, di ba? Now giingon dari concrete is second to water daw, imagine na, di ba? So kinsa tong taga kuan iligan dari or kinsay duol sa iligan or lugait, no, makita ninyo malabyan ninyo di ang Holcim. So diha nga mga area, diha nga mga mountains, diha sila ga blasting for cement, no, or for limestone, ilang ginahimo nga cement. So grabe gid kaayo ka kuan, no, rampant ang use sa concrete karon nga time, no. Although moingon pud ta nga bisa sa dark age, bisa before dark ages, no, katubit ang mga times sa atong sa Roman Empire. So sila may nakakuan ani, naka-discover, no, mga Romans ang naka-discover ani sa atong Roman Empire, no. Before the dark ages, sila ay nagkanang kuan ani, nag-produce, no, og kanang concrete. Mo bitaw nang i-familiar mo anang kana bitong sa Paris man na kanang mura bitaw siya og kanang mga kuan nila, altar for their gods, no, or kana bitong kuan, I forgot the name of the place. Kato bitong ginaitsahan og coins. No, nga na bitaw siya stone pillar. Ay nga ni yung stone pillar. And mura bitaw siya sa Greek nga kuan, Greek nga temple. So dugay na kay na, no, pila na siya ka century. No, ang gigamit gyud ana is ingani somewhat pozolana, no. So same sa kanang cement nato karon. Somewhat the same, no, different lang siguro sa mga sa chemical elements nila kay gi-improve man na nato, but somewhat the same. Pag makita ninyo di ba nga kanang kuan siya, no, ga stand, no, with the test of time, di ba nga kanang bisag sa una pa siya nga mga panahon karon kay sige ra man tag kuan bungkag sa atong mga structure, no, but kato, no, very kuan gid siya nga example of the Roman Empire nga perseverance, no, to create mga materials, no. Sila po na ang nagkuan, pangulo ang na mga aqueducts, no, sila po na ng pangulo sa mga invention. So sa ilang time daghan kay mga inventors, okay? So pagsulod sa dark ages, no, murag na stagnant na yun, wala yung mga kuan. So sa ilang time tong mga Leonardo da Vinci nga mga kuan, kanang iyahang mga masterpiece, no. So mo na siya, no, too much for that. So balikon nako, concrete is most widely used material, next lang na siya sa water, no, imagine na, di ba? So mo na siya, no, for the cement, okay, nga components. So what about aggregates? Now, aggregates used in concrete occupies about 3/4 of concrete volume. Okay, so kung naa kay 1 cubic na concrete, no, so 3/4 ana is the aggregates, no. Sagol na fine and kanang coarse aggregates. So 3/4 daw, no, sa volume sa atong concrete is the aggregates, no. So since ngano ingana na siya, since they are less expensive, no, than the cement, and it is desirable to use as much of them as possible, no? Since they have something to do with the strength of the compressive strength of the concrete, no. So ang atong mga aggregates gyud dako gyud kay sila impact sa compressive strength sa atong concrete. Okay, but too much of kuan pod concrete aggregates or mga aggregates pod dili pod na
maayo na, no? Kay gamay na lang kaayo ang mo bind nila. Kung gamay ra pud nga cement imong ibutang, no? Or cement paste. Okay? So both fine aggregates, usually sand and coarse aggregates, usually gravel or crushed stone, are used. No? So mo din siya. Any aggregates that passes number 4 sieve, no? Unsa man ang size sa number 4 sieve? 6 mm in size, no? So kung ni-pass siya sa number 4 sieve, it is said to be fine aggregates. Now, materials of larger size is coarse aggregates. So, ni-pass through siya sa number 4 sieve, ang tawag ni Ana is fine aggregates. But if na-retain siya sa number 4 sieve, so kada siyang aggregate is part of the coarse aggregates. Okay? So, kani man to itong mga sieves, no? So, nakatry naman po mo Ana sa inyo lang mga laboratory sa una. So, water. Okay? So, water is a component of our concrete, no? Water used in mixing concrete shall be clean and free from injurious amounts of oil. Remember this one, oils, acids, alkalis, salts, organic material, or other substances that may be deleterious to concrete or deleterious to concrete or reinforcement, no? So, unsa man ang mga deleterious nga mga kuan? Deleterious nga mga elements. So, unsa may pasabutan ng deleterious? So, kung may deleterious, muna sila ang mga materials that are found in the coarse aggregates, no? Kada mga clay lumps, shale, soft, friable, or laminated particles, mga vegetable matter ba, organic matters, no? That are objectionable material. So, it means that dili siya para dito nga gamit, no? So, kung gani, sagol gani ng mga vegetable matter gani sa water ninyo ay inyong gamiton sa paggama sa concrete. Sa may tabuan na tubuan mo o kahoy sa inyong concrete. Matingala mo nga naman na ay gapanubo sa beam. So, nasagol na rin siya, di ba? Now, mo ni siya, no, sa standard, ibutang to nga, non-potable or non-drinkable water shall not be used. No? Ako ni i-clarify, kaya para naamoy ko na i-follow nga standard, no, sa inyong OJT or sa field. Okay? Mag-field mo po, namin mo remember. Unsa itong mga bawal-bawal. Okay, so ayan siya. Non-potable, non-drinking water shall not be used in concrete unless selection of concrete proportion shall be based on concrete mixes using water from the same sources, no? So, the kwan gyud na decide nga water to be used in construction or in concrete mixing is katong potable water, katong mainom, no? Kay na-treat naman to class, no? Diba, niagi na to siya o chlorination, coagulation, sa pa na siya, ozonation, kanang, sa pa na siya, nga iyang agian, basta dagan pa na siya agian for the water treatment. So, niagi na siya, no, taas na iyang process of potable water na to para mainom lang na to na siya. So, wala na gid na mga organic matter, or wala na gyud na siya yung mga kuan pa di ang mga elements. So mo gyud na ang dapat unta nga gamiton for mixing concrete. Okay? To avoid mga uncertainties, no, mga injurious materials, no. So kay masagol na didto nay possibility nga na siya impact sa strength sa imong concrete. No, wala ka balog i-follow ni mga standard kani-kaninyo ang tubig nga imong gikuha ka didto ra sa kanang duol nga sapa. No, wala nimo gi-check if ang kada mga water wala ka nagpakuan ba kana betang nagpa-testing no sa iyang pH level. So wala nimo gitest basig acid ra pud kay siya nga tubig, no? Mura nagsagol og coke sa imong mixture, di ba? So ingana na siya. But napud na siya igikuan rin, no? It shall be based on complete mixes using water from the same sources. So if for example, inyo napatest pod na nga source, no, kana nga sapa, and you found out nga kanang dili kayo nga na ang percentage for the organic matter, no, dol sa potable water ra iyahang pH level, so you can use that one. Okay? So magamit mo ning mortar test cubes, no, inyo man i-test. Okay? Maggamit mo ana or magkuha mo test
cube, no? Mortar test cube nga gamiton to ninyo ang water gikan sa, for example, sa sapa, no? Tanawon ninyo ang difference sa iyang strength, sa required strength ninyo, no? Kung unsa tong gi-design nga strength, kung duol ra, no, wala problema. So, ingana yung buhaton, ingana ang critical ang sa application noon. Okay? So, naka-indicate using the water from the sapa, then you can use the water from the sapa. Yan na siya. But, although, nga na, no, kuhan pa na siya class situational, okay? What if lugar magkuan, magbaha, no, or kusuging ulan? Of course, ang tubig na to, ana, kay magkuan man. Kaya itong lubog, no, na mga, kuhan ba, sedimentation. So, of course, depende na siya sa situation. So, kailangan yun mo, always check yun ang imuhang concrete. Okay? So, that's for the water. Next is for the part of the components sa RC. So, katong water, aggregate, cement, mamaning parts sa ato ang kanang parts sa atong concrete, while the other nga parts sa atong reinforced, kung mutok ta about reinforced concrete, so na siya additional nga component, which is the reinforcing steel bars. So, unsa na siya? So, reinforcing steel bars used for concrete structures may be in the form of bars or welded wire fabric. So, kung may welded wire fabric, yan yung forma, kani ba itong mura siya ka na sa inyong tindahan, kasi na yung tindahan, ani nga, naka longitudinal and transverse, weld na siya. Now, sometimes, ginagamit ng welded wire fabric for shotcrete. No? Ang shotcrete mo ni, shotcrete. Ano ba itong gina-spray lang ang concrete nga paste? So, yan no? Or the reinforcing bars are referred to as plain or deformed. So, datay duha ka types of reinforcing bars, no? Natay plain bars and the deformed bars, no? Or sa estimates gani ginabutang na DB, no? Deformed bars and the plain bar. So, the deformed bars, rib projections rolled into their surfaces to provide better bonding between the concrete and steel. So, kanang deformed bars, nga na yung forma class. Maning deformed bars. Okay? So, sa deformed bars, na klase-klase po na siya nga type, no? Depende sa iyahang rib nga structure. No? For example, kani, maning deformed bars, tulo ka deformed bars, no? I know, familiar man po mo ani iyahang rib, no, forma sa rib. So, kanin number 1, mo ni siya ang spiral nga rib for the deformed bar. Number 2 is the herringbone. Mura siya og bone ni katong sa Attack of Titan. Charing. Si Eren. So, herringbone, no? Herringbone ni siya nga type. Shape. Then we also have this one, no? Crescent shape. But the most nga ginagamit kaayo or ganang ato makita commercially is dito kaning tulo ay kaning duha, no? Kaning spiral and kaning herringbone. Okay? Now sa plain mo puning plain bar, no? Now sometimes ang mga plain bar ginagamit na siya as sagrad, no? Kanang sagrad, kabantay mo sa yung purlins, kailan mo purlins? Ano ba sa roof? O kanang mga transverse, di ba na mo'y truss? Kanang itpatong sa truss, na mura sa channel. O, manang purlins. So, in between anong purlins, kay ang gabaton na, ginabutngan man na siya sagrad. No? Ang sagrad nga ginagamit na kasagara, plain bar. Ano plain bar man, kay para, although dili man siya kuan, pero sometimes ginagamit yun na kasagara is plain bar. No? Ginaweld na siya sa ato ang kanang atong purlins, no? Gina-weld na together kay para ang spacing po sa atong purlins dili maunsa, no? Kung bisag napay wind load diha, no, naay kusog kay nga hangin, no, dili siya mo move ang atong purlins. Okay?
So, mana siya no, ang deform and plane. So, the deformed bars, balik ko na ko, rib projections rolled into their surfaces to provide better bonding. So, ang purpose atong mga rib niya nga projections, kaniyang mga rib, is for better bonding. So, ang kasagara, yun nga ginagamit for structural nga elements, no, for reinforced concrete, nga steel nga element is the katong mga deformed round bars since mao man toy na ay mga rib projections, no. So mas better siya for the bonding no sa atong mga cement paste sa kuan sa iyang aggregates or sa concrete alone. Concrete as whole, no? So plain bars are not used very often except for wrapping around longitudinal bars. So, pwede gyapon na nimo gamiton ang plain bars, no? Kanang mga small diameters nga plain bars for stirrups, ties, no? But kasagara, ang ginagamit karon is, kuan man, deformed gid siya, bisan sa stirrups. So, ang kaning, mapansin ninyo, no? Kung na may experience pohon, no? Mapansin din na ninyo nga, ang plain bars, ginagamit siya mostly sa, kada bitong mga terrace, kanang, kuan bitaw sa itong terrace, no? Kanang spacer no or kanang para dili bitaw kung na kay sa tawag na steel nga division for your terrace no mo na yung ginagamit, okay? So amo na for the plain bars. Now, reinforcing steel bars are commercially available in length 6 meters. Now, remember ha, 6 meters, 7.5, 9 meters, 10.5, and even longer lengths, no? But the most common nga kanang commercial length is 6 meters, no? 6 meters bars are always available. So, mo gid ninyo ang always mapalit, no? Whether it is 12 mm, 12 mm, 9 mm, or 10 mm baka na 36 mm nga steel bars. So different mo po niya ang diameter, no? But the commercial length na is 6 meters gyud, no? Ang madali-dali yung palit. Tapos 7.5 meters, but sometimes, no, nga ang katong mga longer lengths no when needed, it should be made to order. So kailangan gyud nga kuan ninyo ipabuhat sa ninyo ay or mag-order sa mudaan ay nila ma-supply sa inyo ha. So pareha ng mga 20 meters no, especially sa kanabitang mga made to order nga mga reinforcements. Kuan na siya sa mga dagko na nga mga projects pareha ng CCLX kanabitang sa bridge dia sa Cebu katong bago lang nahuman, no? O kailangan yun na siya dili man pwede nga kuan 6 meters na tanan kitaas man tong bridge, no? Daghan kay splicing, daghan kay connection. So sa may mahitabo pag daghan ng connection, mo lesser ang strength niya, intention and flexure. As much as possible, gamay ra gyud na imong splicing unta sa structure mo man no sa atong design. But ato na matakel no sa further along the way sa ato ang discussion ani nga subject. But mo na no ang principle. The more nga daghan kag splicing, the more nga mo kuan siya no, mo lesser ang imuhang ang strength sa imuhang structure or sa imong concrete element. Okay? So, muna for the reinforcement steel bars or the components of concrete, no? Okay, so let's move on to the table. Kaninga table, no? So, sa steel reinforcement, this is the steel reinforcement information. So, muna yung table, no? Natay ASTM standard, dapat ay Philippine standard, naka-SI unit. Okay? So, na columns dere, no? For the ASTM standard sa ta, natay bar size designation. So, muna siya ang designation, no? Ang kaning mga designation dere or the number here doesn't represent really the size, no, the diameter of our bars, okay? So, kung may kag 3, it doesn't mean nga 3 inches ang diameter ana. Okay? Representation na ni siya for the ASTM standard. Okay? So, nara yung nominal diameter. Now, when I say nominal, no, kay dagan man galibog, so para maklarify na to tanan, kay dagan pud nominal dali, nominal strength, diameter, nominal dimension. So, para di mo maglibog, unsa man ang nominal? Na inyo na ba na search? So when you say nominal, dimension, size, or strength, no, you are referring or you are describing to the approximate characteristics of the elements or the kanang the product or kanang sa atong steel reinforcement, no, yang kanang approximate, okay, approximate size, strength, or dimension.
So rather than the exact dimension. Okay? So may kag nominal, kuan na siya, ana approximate ra na niya nga diameter. For example kani nominal diameter approximate ra na. So tanan ani gi-approximate na ni since no sa atong fabrication ana no sa supply dili man gyud na nila makuan ma-perfect no nga kuan ni dapat 9.5 ni ang diameter daman gyud na yung mga human error. So mo nang gi-approximate lang nila at least no sulod ani nga mga nominal diameter. Sabtan? So balik ta, ASTM standard mo niya ang bar size designation. Baliko na ko, it doesn't represent the diameter ha. So ang diameter nato dari is dari sa column nominal diameter na to makita natay inch and mm. So sa bar size 3 no, ang iyang nominal diameter in ASTM standard ana is 9.5 mm. So 9.5 mm close to 10 mm. Now in inch pud na is 0.375. While the nominal area, of course, kay nominal diameter man ang imong gigamit to compute the nominal area, so approximate area ra pud ni sa imong steel bar, di ba? So the nominal area in English unit no natay inches, so 0.11. So basin na mangutan ng ano inches and mm man na siya, ma'am. Since gagmay ra lagi, no, gamay ra ang space or gamay ra ang iyang length no or the diameter gagmay ra man na siya nga mga values. So mm na to avoid to avoid mistakes in calculation, no? Especially pag round off. Kay maabot man siya times 10 to the negative 3 or times 10 to the negative 2 kay gagmay na lagi kaayo, di ba? So in mm the nominal area is 71 mm squared or millimeter squared, okay? Or square millimeter. So nominal mass. So since nominal man ni ang atong mga diameter ato ang mga sizes, so nominal po niya mass or approximate. So when you say nominal, approximate, close to the one good no accurate nga value. So nominal mass in pounds per feet, ngano naka pounds per feet ni siya or naka mass per meter per length ni siya, it is for you no kung magpalit ka og kanang pagpalit ka, for example, magpalit ka 12 mm or kanino nagpalit kag 9.5 mm nga steel, okay? So puta na to, nagpalit kay nga ni 9.5 mm ni siya nga steel. So mo ni siya no ang 9.5 mm nga steel. Now, ang iyang length ani of course dere. Now, we know that the commercial length nato dere is 6 meters naman gid ang readily available. Now, the purpose of this one kani nominal mass, ngano na aning nominal mass, ako gani siya guano especially sa estimates niyo. To get the mass no or weight of your steel. Okay? Kaya ang atong unit ana sa steel standard unit na to for the quantity surveying ninyo na ha, but the standard unit ana sa inyong steel nga mga reinforcement is in kilograms gina. Okay? Kung mag-item ganay mo reinforcement or steel reinforcement yung item. So naka-kilogram na iyang unit. No, standard unit according to the DPWH, no, DO number I think 197. Check the DO197 of the DPWH. So, naka-kilogram gina yung standard unit. So, that's why, pag mag-quantify mo, mag-estimate mo, pila ka bars ang gamiton ani nga structure, in kilogram gina ang total nga unit nga inyong gamiton. So, kung naamoy 9.5 mm, no, niya 6 meters naman ang readily available. So unsa yung buhaton to get the mass of one piece, no, one piece of 9.5 mm diameter nga bar. So inyong i-multiply sa kani kilogram per meter man. Okay? So ang available nga kuano ang size kung inyong napili nga size 6 meters, so i-times ninyo ani. So 6 meters times kani, makancel maning meters dali sa ubos, kilogram per meter man ni. So ang mabili na lang is the mass. Okay? Of course, kay one piece raman pod ni. So kung ang kailangan ninyo is daghan, let's say 5, so times 5 pod nyo, pila ka quantity. No? So mo pa na ang total weight of the given quantity of the 9.5 mm nga bar. Nasabtan? So mo na yung purpose sa nominal mass. Okay? Now, let's move on. Inyo rin ko i-familiarize na ninyo. So, let's move on to the Philippine Standard. Now, ang ganit sa Philippine Standard, nakatsada ani kay ang iyang bar size designation mo po ang iyang diameter. Okay? Pag may kag 10, no, nga bar size designation, you are referring to 10 mm
diameter bar, nominal size niya. Okay? So, when you say 12 bar size, no, in Philippine standard, you are referring to 12 mm diameter bar. Okay? In diameter ni siya. Okay? Walay naka-radius ani. Diameter, yun na siya sa bars. Okay? Now, the nominal area, no, for 10 mm is 79. Now, nominal area niya is, it refers, no, kaning nominal area, it doesn't really stands for the kanang kuan lang niya, kanang base and kada bitong sayan top and bottom, di ba? We know that prismatic man ang ato ang bar, naka-prism ba yung porma. So ang kaning nominal or kaning area nga yung gipasabot is the total surface area. Okay, total surface area. So ang purpose po na class nga giapilan nag total surface area. Kaninga, remember nyo, the nominal area has something to do with the total surface area of your bar. Area. Okay? So, pareha ni nga itong illustration baka ni. So, tibuok length, no? Ang iyang area sa iyang tibuok nga kanang sa top and bottom niyang cross-section and the lateral, no, lateral surface. So lateral surface is kaning side niya, di ba? Mamo ni lateral surface in all throughout its length. Okay? So kailangan ni siya ang nominal area na to or total surface area kay kung magkuan mo sa actually, no, gamit kini siya sa inyong quantity surveying kay kung magkuan mo, for example, inyong i-quantify or inyong i-estimate ang kay inyo man ang pintalan ng inyong bars or not really pintalan but butangan na nyo grass converter ka para dili na siya dali mo dili na siya dali mo oxidize or marusty. So to compute pila ka gallon sa inyong gallon sa inyong paliton for the rust converter, so of course gamiton niyo ning mm niya or iyang nominal area, no? So kay para ma-compute ninyo pila per gallon inyong magasto, no, para ma-cover lang nito tibuok total surface area sa isa ka steel bar. Inasabdan na apo na siya nominal mass, no, kilogram per meter. So na 0.618 for the 10 mm diameter and 0.890 for the 12 mm diameter. Okay, so that's for the steel reinforcement information, no, natay ASTM standard and Philippine standard. Okay, so let's move on to the topic 2, no, which is the advantage of reinforced concrete as a structural member. So there are 7 advantages of reinforced concrete. The number 1 of that is concrete is strong in compression. So kabalo naman tani, no, strong in compression, advantage na niya. Okay? Compared with most other materials. So napabaylain materials nga strong in compression aside from concrete, bato, no? Mga dagko nga bato pwede. But the applicability ana, no? So diha lang pud ta iguon. Okay? So balikon nako, advantage of concrete number 1 is strong in compression compared to with most of the other materials. Now number 2, concrete building has a great resistance to actions of fire and water. Diba? If makabalita mo nga kanang na mga unfortunate events, no, nga na masunugan, na mabahaan, makita ninyo nga ang concrete structure, ang kanang ilahang concrete nga balay, no, dili basta-basta mapalid sa sa baha, no, gawas na lang kung dito na gid sa ground, no, iyahan na yung foundation ang problema, but sa baha dili siya basta-basta mapalid ang concrete, no, and also sa fire, no, maupos man ang imuhang scene, maupos man ang imuhang mga gamit diha, but at the end of the fire, no, makita nimo nga ang concrete building, ang katong mga structural elements sa pagyapon, okay, nagstand pagyapon. Now, of course, di naman po na magamit, no, gubaon naman gyapon na siya, but the advantage of reinforced concrete, no, or the advantage of concrete is dili siya basta-basta maguba, no, sa fire and water. Now, number 3, reinforced concrete structures are very rigid. Kumingkag rigid, very strong siya gahi, no? Ang reinforced concrete. Okay? Rigid or compact, no? Compact. Now, number 4, it requires less maintenance than structural steel or timber, no? So we know that we can make our kanang mga structures, no, using steel or timber. But ngano kuan man gyud, ngano mo prefer man gyud tag kanang
concrete. Because aside sa kuan siya good for compression, no, rigid and has a resistance to fire and water, less gihapon iyang maintenance, no. Moabot ang atong mga building 50 years, no, nga gagmay ra gid kay maintenance, no, gamay lang gid nga mga palitada, no, natay makita ang mga liki-liki kung dili ra kay na siya kanang structurally kuano kanang critical nga mga hairlines nga mga cracks or cracks na nasa mga partitions, no, unsa may buhaton palitadahan lang na, di ba, for maintenance. Or so what siya less siya maintenance compared aning steel. We know kung ato ang gamiton as structure, kabantay mo anang makagi mo diha sa City Central, di ba, ang ilahang gihimo nga structure ana is mainly kuano structural steel kana nga building ba katong itong karaan nga Girl Scout or Boy Scout nga kuan compound, no. So ang kuan pod ang although ang structural steel nga mga kanang kuano structural steel nga mga buildings or mga structures dali siya ma-implement or dali siya ma-construct, no, compared sa concrete. Kaya magbuhos-buhos pa man ka, magmix pa man ka sa concrete, dali na siya kay mura man na siya ipatindog, welding. But mo lagi to yang side effect is grabe imong maintenance ana. Kaya of course imo manggi ang steel man good, no, basta mga open spaces oxidize man na siya dito ang steel. Bisan ganing nara na siya sa kwan, nara bitaw na siya sa kanang fabrication mo bitaw ng ang ato bitong production sa steel before na nila igawas, no, ila pa na siyang kuanon butangan pa na nila og zinc. I forgot na pa na sila chemical nga ibutang, no, to prevent kanang iyang deterioration to oxidation, no, mo gyud kalaban sa steel. Okay, mo rust siya when imo nang ikuan sa air, no, sa kuan sa bisag sa air, no, so mo rust na siya oxidation. And kanang kuan another lang nga kanang kuan heads up sa inyo ha, or para naamoy kuan, no, naamoy madala, no, pag mag-OJT mo pohon mo nang mabitaw nang naay mga stricto kay nga project engineers, no, nakaagi ko na stricto nga mga project engineers pag naami supply for the steel, no, mga steel members na to namo or steel reinforcements, di gyud na siya musugod nga ilapag na siya sa ground. Okay, samot na gani, no, makuan gani siya, mo make into contact gani with air, ga-oxidize man gani na siya, di ba? Samot na ko imo ibutang sa ground, no, dagan pa gyud nag-leaves ang ground or napagyuta, no, dali ra gyud kay ang oxidation, dali ra gyud ang deterioration ana class. Okay, so mo bitaw nang naagi mga warehouses sa site, no, or na ikuan yun na siya ipatong. Okay, di yun na siya basta-basta ikuan yun na siya tabunan kanang tapalan, no, ang steel kay para mo long iyang life. Okay, so mo na siya, no, sa advantage sa reinforced concrete, less maintenance compared aning steel and timber. Number 5, it has a very long service life. So pareha tong giingon na kumabot siya 50 years, no, as compared to other materials. So pareha nang ato ang ano mga bridges karon, no, mukuan na lang gyud kada bitaw ambot lang ano mo gina ang akong always nga gina question, no, pareha tong nahitabo bitaw nga ni kuan na ni feel lang diretso ang bridge sa Bohol, no, dugay na to siya nga bridge. And kana bitong pila na ka years, no, wala gyud nag-check, no, wala gyud nag-maintain lugar ko, no, ana, or wala gyud mga kanang building officials, no, nga nagingon nga okay kani siya ato ning i-retrofit or whatsoever, diba? So tungod siguro, no, ilang gi put in mind nga ay kuan man ni siya less maintenance ug taas pa man kinabuhi, no, but advantage na siya sa atong concrete, no. So compared to other materials, so mas taas gyud yang kinabuhi. Under proper condition, reinforced concrete structures can be used indefinitely without reduction of their load carrying ability. So unsay pasabot ani? Under proper condition, kung naalala siya proper maintenance and all, no, you can use the structure indefinitely. So indefinite, no? So it means walay katapusan, di ba? Magamit na nimo bahala pila pa na siya ka centuries mo labay, no?
under proper conditions. Okay? So, without, ano nyo i-remember, no? Without daw, walay mga reduction, walay mawala sa iyahang strength capabilities, no? Or kung 100 butang na to, 100 newtons ang makaya ana niya, no? So, over the years, 100 gyapon under proper conditions. So, muna siya. Okay? For the concrete. Now, number 6 na yung advantage, no? Concrete material is very widely available. So, dali ra gyud nato mapalit ang concrete, no? Or the components of the concrete, cement, no? Dali ra ta makapalit og cement, aggregates, no? Gravel, and sand, dali ra, no? May mga quarry dali dool sa Cagayan. Diba? Bayad lang ka og kanang transportation or hauling fee. No? And the reinforcing steel can be transported easily to the construction site than a structural steel. When you say structural steel, you are referring to the bigger nga mga areas of steel. Kato bitong mga I-beams, H-beam, ganun dagko na kayo nga area ba sa steel. So, mas dali, no? Mas dali i-transport or i-haul ang kanang mga steel reinforcement, no? Mga 12mm nga bars compared atong mga bugat na kayo nga steel, structural steel nga mga materials, okay? In most remote areas, reinforced concrete is the preferred construction materials. Bisag sa mga bukid, mas dali mapalit ang concrete, okay? So lastly, the advantage of reinforced concrete is that concrete has its ability to be cast into any variety of shapes and dimensions of the side structures. Okay? So, ang concrete, nakatsada man gud sa iya ha, kay it takes time man gud nga mo set ang concrete no mo harden. So, pwede nimo siya nga ma-make into kanang ang concrete na to nga paste no is before siya mo harden, magiging siya mo act siya as liquid no, a state, di ba? So, it will kanang it conforms to the shape sa iyahang mold or it conforms to the shape of the formwork, no? For example, kanang ang inyong forma is naka-rectangle, so ang concrete pud ana, no? For example, naghimo mog forma, okay? Yan na. So ang concrete pud ana sa sulod unsa man, mahimo pud na siya og rectangle, no? In cross section, kani ba? Mong concrete ma-rectangle pud na kung ingani imong form. Now, kung circle pud, di ba? Kung circle pud na ang imong concrete dali sa tunga, no? So, although daghan man og ang kanang ang ato ang kanang concrete nga mga forms, no? Formwork sa concrete. So, mo na siya. Okay? So, that's for the advantages. Okay? I think it's time naman siguro no napamoy next nga subject ani, di ba? Hello, are you there? Yes, ma'am. Okay, napamoy next nga subject ani? Ay, wala na, ma'am. Okay. Ako na So, nice next nga. So, putlon lang nato dali no sa disadvantage of advantage of reinforced concrete. So, the next nga next schedule na to nga discussion ato lang i-continue ang chapter 1. Okay? So, sa next na to nga discussion alay gyud didto ang kaning mga section no sa ato ang NSCP. So, muna tong gamiton sa tong design, especially sa mga steels no, sa ang lens steels, development length, hooks. So, nga na. Okay, raba class? So, ato na i-continue ha. Next nga discussion. Kaya yun maigo ang 2 hours or sa ato ang discussion. So, any question about our topic for today? Nabay mga question? Ma'am, i-upload na niyo ang file sa G-Class? Ang kaning PowerPoint or kaning file? Yes, ma'am. Okay. So, kani siya, ako lang i-upload next nga schedule na to. Kung makuha na to ang chapter 1. Okay ra ba? Kay, para dili masayang ba ang kuan kay magdubol-dubol man god kung dili na to kung hinay-hinayon na to og kuan ba kanang sa tawag kung magtagi-tigi upload. So, para mausab ito tanan chapter 1. Di mo mag-ilibog ba asa man gyud ang kuan gyud ani main notes, no? So, ato lang ni siyang sa tawagan na iusaw og upload next week, no? Next schedule o next meeting na to. Nasabtan? Okay ra ba?
Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, so any question? Apa ba yung mga pangutan na? Ato na ning i-end.